The best foreign policy is a strong domestic policy. Ang pinakamainam daw po na polisiyang panglabas ng bansa ay isang malakas na polisiyang pangloob ng bansa. Ito po si Attorney Mike Operario at gusto kong pag-usapan natin yan sa araw na ito. Kamakailan lamang ay lumabas sa social media napakaraming video ng ating Pangulo na tila ba naging such an international embarrassment yung kanyang mga pronouncements, yung kanyang kilos sa nakaraang ASEAN at sa APEC Summit. Sa ASEAN ay nakita mo dito yung tila pag-iiwas ng mga national leaders of other ASEAN countries. At ganon din ang nangyari sa APEC. At magtatanong kayo, bakit tila hindi ito kaparehas na kaparehas or napakalayo nito doon sa naging pagtrato ng mga ibang presidente ng ibang bansa nung panahon na si Rodrigo Duterte ang humaharap noon sa ating mga kasamahang bansa sa ASEAN at sa APEC. Well, ang pagkakaiba dyan, respeto. Sa international community, the word of honor of the president, the leader of the nation, carries a great weight. Ang palabra de honor, ang salita ng isang pangulo, ay may dalang isang mabigat na mensahe para sa bansang kanyang kinakatawan. Ang presidente natin over the past few months have been mired in series of embarrassing situations and predicaments. Isang hindi katanggap-tanggap sa marami yan ay una, yung pagkakahuli kay Rodrigo Duterte at idinala pa nila sa Hague. Sa kanila, sa administrasyon sa kasalukuyan, yan ay parang achievement na pinagmamalaki nila. Pero hindi nila alam in the international community, this is such a huge embarrassment because Rodrigo Duterte is respected in the international community. Ikalawa, itong nangyaring mga involvement nila sa droga. Liza Araneta, involved in drugs, in the death of Paulo Tantoco. Their embarrassing defeat in the Senate elections. And now, the embarrassing results of the investigations sa corruption. Dito sa Pilipinas, pwede niyong lokohin yung mga tao, pwede niyong paganahin yung mga troll ninyo, nasabihin na ganito ang nangyari, bayaran niyo yung mga sino-sino pa, kontrolin niyo yung Senado at yung House, yung ICI, yung Ombudsman. Lahat ng mga yan pwede niyong gamitin para lokohin ang sambayan ng Pilipino. Pero you cannot fool the international community. Matatalino po yung mga yan. Hindi niyo kayang bulahin ng mga yan. Alam nila yung totoo. And what you're doing right now to the country is putting our country in a seriously embarrassing situation. Na ang respeto ng mundo sa atin ngayon ay napakababa at parang iniiwasan tayong may ketong ng maraming mga bansa. Ano? Would you imagine meeting the president of Korea at the APEC Summit, the very same president who told you na hindi na nila tayo pautangin kasi nga baka nakawin lang yung ating salapi. And during the ASEAN, the President Marcos was hitting on China. Binabanatan mo yung China dahil akala mo ito ang gustong marinig ng Amerika. And we're trying to suck up to the United States, feeling na baka ito ang gustong marinig ng China, ng USA na nilalabanan natin ang China. Rodrigo Duterte understood this geopolitics very well. He weighed the options, he weighed yung mga circumstansya na nakapalibot sa atin. Tinignan niya kung sino ang ating mga potensyal na kaaway. By their own estimates, China and the United States, yung kanilang military experts have predicted that it is inevitable, na hindi na po talaga may iwasan, that eventually China and America will go to war. China nga has rescheduled already in advance yung potential war schedule nila. They have their own war schedule and they predicted that it will be somewhere in 2027. That's why the United States, mapapansin ninyo, has been prepositioning their forces
around China, strengthening up yung forces in Japan, Korea, and now with the Philippines. And with these EDCA sites, naglagay na sila ng mas maraming mga missile sites sa atin. Rodrigo Duterte understood this, na hindi natin kalaban talaga ang China. And if war breaks out, and with the United States dito sa ating tabi, definitely we will be the subject of attack. American strategy insofar as foreign policy is concerned is to bring outside the war. Kailangan ang giyera ay labanan sa labas ng Amerika. Kung mapapansin ninyo, even during World War II, only one part of the United States was ever attacked by a foreign nation. It was Hawaii. Hindi pa nga siya umabot sa mainland, hanggang Hawaii lang. And ang mas na-pulverize, na tinamaan ng digmaan, well, Pilipinas. Ang bahagi ng Thailand at yung mga colony states ng Britain, Thailand, Vietnam. Vietnam was under French, Thailand was under the British, and so was Malaysia. And I think Indonesia also. At ito mga talagang tinamaan ng giyera. United States, they are far and safe. And United States is following, sinusundan pa rin ng Amerika ang prinsipyo nito. Kung magkakaroon man ng digmaan, kailangan nating ilabas ito sa Amerika. And this is the thing that Rodrigo understood, na kung magkakaroon nga ng giyera, hindi ito paglalabanan sa Amerika. Yan ay paglalabanan dito sa atin sa Pilipinas. Tayo masasaktan, tayo mamamatayan, tayo madudurog. But he understood also na ang Amerika at ang Pilipinas hindi pwedeng magdigmaan because we have a mutual defense treaty with the United States. So the chances of the US attacking us is very small. And in China, the probabilities of China attacking us is very big kasi wala naman tayong formal na kasunduan sa kanila. So it was important na hindi magkaroon ng tension between us and China. And that is what he is doing. Because kung tayo ay makikipagdigmaan or makikipag-away sa China just to please America, ang gagawin lang ng Amerika niyan, pwede rin tayong ipagkanulo ng Amerika sa China at sabihin, kung gusto niyo, hindi ko tutulungan ang Pilipinas pag nag-aaway kayo, pero you have to give me certain concessions. At ganyan nga ang nangyayari sa kasalukuyan. Makikita niyo itong si Bongbong Marcos, parang gustong-gustong ipinakikita kunyari kay Trump na inaaway niya yung Amerika, pero yung Amerika patuloy naman nakikipag-usap sa China. And they're doing trade deals already with China. At tayo, naiiwan, nakahawak lamang tayo sa laylayan ng pantalon ng Amerika. And this is the thing that the leaders around Asia and Asia is seeing. They're seeing a leader that is weak, a leader that has no strong domestic policy, a policy that is mired with corruption, na puro korupsyon ang meron tayo sa bansa, involvement sa droga, at walang malinaw na direksyon ang ekonomiya ng ating bansa. That is why we are not earning the respect of anyone at this time. That's why I said, umuwi si Bongbong Marcos dito sa APEC at sa ASEAN meetings na ito, empty-handed. Wala siyang napala, walang investor na pumunta sa atin. At ngayon nagmamakaawa sila at tulungan daw natin sila para pagandahin ang imahe ng ating bansa. Mr. President, you are the President. You are our main representative at ikaw dapat ang kumakatawan ng kung ano meron sa ating bansa. Kung ikaw ang larawan na ipipresenta mo sa kanila ay isang larawan ng mahinang leader, isang someone who is involved in corruption, in drugs, and all of these things, we will definitely not get any respect. Tayo ay hindi re-respetuhin ng mga bansang ito. Pero mga Pilipino, patuloy tayong maninindigan, patuloy tayong lalaban because we deserve that respect. And we will not get it kung hindi tayo mag-aaral. Because mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.